Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Malamang sa hindi natin alam pero ang mga sundalo ng bansang China ay hindi pala ganun kalakas. Mas pinagtuunan pansin ng gobyerno ng China ang kanilang mga armas at sandata at tila na pag-iwanan ng mga tao o mga sundalong gagamit sa mga ito. Binaliwala nila ang pagpapalakas ng kanilang mga tao na sila talagang haharap sa mga kalaban sa oras na magkaroon ng digmaan. European, American, Russian, Japanese at German. Ilan lamang yan sa mga bansang may malalakas na kasundaluhan na hindi nawawala sa mga usapin pagdating sa lakas at liksi ng kanilang mga sundalo. Pero may narinig ka ba tungkol sa mga sundalong Chinese? Wala gaano. Yan ay dahil kulang na kulang sa karanasan at kasanayan ng mga sundalo ng China. Kung meron man silang karanasan ay bagsak naman ang kanilang ipinakitang performance sa mga labanan. Sa ngayon ay masasabi nating sapat ang armas na meron ng China. Nasa kanila din halos ang lahat ng mga makabago at naggagandahang armas pangdigma. Subalit walang magiging saysay ang mga ito kung hindi din naman alam gamitin ng mga sundalo ang mga ito sa tamang paraan. Sa kasalukuyan, ang PLA o People's Liberation Army ng China ay nahaharap din sa mga skandalo, lalo na ang mga opisyales nito. Ang budget na nakatuon sana sa pagbibigay ng magandang training para sa mga sundalo ay ibinubulsa ng ilang mga opisyal o di kay ginagamit naman sa pagbili ng mga bagong gamit at armas. Nagiging marami ang kanilang mga bagong kagamitan subalit na pag-iiwanan ng mga tao na silang mag-ooperate at magpapagana sa mga ito. Nasa mahigit 40 taon na rin ang lumipas ng huling masangkot ang mga sundalo ng China sa isang tunay na labanan at nakasagupaan nila doon ang mga Vietnamese na kung saan hindi din naman sila nanalo. Ang marami sa mga veteranong sundalo ng China ay malapit na ring magsipagretiro at nangangahulugan nito na mawawala na ang ilan sa mga mahuhusay na sundalo at ang mga maiiwan lamang ay ang mga baguhang sundalo na wala pang gaanong karanasan pagdating sa totoong labanan. Hindi nabibigyang pansin ang pagsasanay sa mga baguhan kaya naman sigurado na walang binatbat ang mga sundalong Chinese sa mga sundalo ng Pilipinas. Isang halimbawa na lamang ay ang naganap noon na Battle of Yultong na kung saan pinabagsak ng 1,000 lamang ng mga sundalong Pinoy ang may nasa 4,000 mga sundalo ng China. Ganyan kalayo ang agwat at lakas ng sundalong mga Pilipino sa mga sundalo ng China. Paano kung isasama pa natin ang mga highly trained Special Operations Group tulad ng US Navy SEALs at mga Aerial Special Service? Siguradong susukong umiyak ang bansang China, kaya upang takpan ang kakulangan nila sa mga disiplinado at malalakas na sundalo, mas pinagtuunang pansin na lamang nila na palakasin ang kanilang mga armas at sandata upang gawing panakot sa mga bansang mas maliit sa kanila at mas mahirap. A 22 ng Abril 1951 ang araw na ito kung saan ipinakita ng nasa 1,000 mga sundalong Pinoy na hindi sila aatras at susuko kahit na nasa 40,000 sundalong Chinese ang kalaban nila. Ang labanang ito ay nangyari noong Korean War. Sa panahong ito nagpadala ang gobyerno ng Pilipinas ng mga sundalong Pinoy upang tulungan ang South Korea laban sa mga komunistang bansa na North Korea at China. Noong 25 ng Hunyo 1950, ginulat ng North Korea ang South Korea sa kanilang biglaang pag-atake sa border nito. Umabot ng 75,000 infantry ang ipinadala ng North Korea kasama pa ang mga armed brigade nito. Tila walang nagawa ang South Korea dahil sa dami ng puwersa ng North Korea at sorpresa nitong pag-atake. Dahil dito'y napatras ang puwersa ng South Korea at tuluyan ng nakubkob ang Seoul na kapitolyo nito. Noong mga panahong iyon ay hindi pa gaanong malakas ang South Korea kaya naisip nila na magpasaklolo sa bansang Amerika. Hindi naman nagdalawang isip ang Amerika at nagpadala agad ng puwersang militar upang tulungan ang South Korea. Subalit noong panahong iyon, tinutulungan ng Soviet at China ang North Korea kaya wala ding gaanong nagawa ang Amerika.
Dahil dito ay pansamantalang umatras ang Amerika at humingi ng tulong sa United Nations upang hikayatin ang mga kaalyadong bansa na magpadala ng puwersa militar sa South Korea. At isa na nga sa kaalyado ng United Nations ay ang ating bansang Pilipinas. Noong mga panahong iyon, ang Pangulo ng ating bansa ay si Elpidio Quirino at ang ating bansa ay kasalukuyan pa lamang din na umaahon mula sa pagkawasak nito bunsod ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Gayunpaman, hindi ito inalintana ng Pilipinas at nagpadala pa din si Pangulong Elpidio Quirino ng tulong mula sa ating gobyerno. Ang Pilipinas noon ang kauna-unahang bansa sa Asya na nagpaunlak sa naging pakiusap ng United Nations kaya ipinasa agad sa Kongreso ang Republic Act 573 o ang Philippine Military to United Nations Act at nagpadala na nga si Pangulong Elpidio Quirino ng nasa 5 Battalion Combat Team. Ito ay binubuo ng nasa 7,420 na tropa ng mga Pilipino at ang maganda pa sa batalyon na ito ay hindi sila pinili ni Pangulong Quirino bagkus ay nagkusang loob sila na lamang ang ipadala sa digmaan. Isa pa nga noon si dating Pangulong Fidel Ramos sa mga nag-volunteer na pumunta sa South Korea. Hindi sila nagdalawang isip na lumaban para sa bansang hindi naman nila pag-aari. Sila ay tinawag na PEFTO o ang Philippine Expeditionary Forces to Korea. 16 ng Setyembre 1950, sinimulang maglayag ng 4 na araw ng 10th Battalion Combat Team. Ang grupong ito ay napakabihasa pagdating sa paggamit ng mga tangke. Binubuo sila ng nasa 1,000 at 400 mga officers at tao. 19 ng Setyembre sa parehong taon, ang 10th Battalion Combat Team ang unang dumating sa daungan sa Busan sa South Korea. Pinamumunuan ito noon ng commander na si Colonel Azurin. Pagdating nila sa Busan ay naramdaman agad ng ating mga tropa ang napakalamig na panahon. Habang sila ay naglalakad, nakita nila ang mga gusaling sira-sira at ang mga Koreano ay nasa kalsada para manlimos ng pagkain. Madami noon ang umiiyak at hinang-hinana dahil wala silang makain. Ang ibang Koreano naman ay palakad-lakad lamang papunta sa kung saan-saan habang bitbit ang ilan sa kanilang mga kagamitan. Halos lahat noon ng mga Koreano ay hindi alam ang kanilang gagawin. Nang makita ng mga Koreano ang mga sundalong Pinoy, nagtakbuhan ng mga ito para humingi ng makakain. Hindi na din nagdalawang isip ang mga sundalong Pilipino at dahil sa awa ay binigyan nila ito ng mga pagkain at pinainom ang mga Koreano. Tila nakita ng mga sundalong Pinoy ang naging sitwasyon noon ng Pilipinas sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig sa bansang South Korea at sa mga mamamayan nitong nadamay sa kaguluhan. Ipinangako din ng mga Pilipino na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang tulungan sila kahit na kung minsan ay buhay nila ang magiging kapalit. Nalaman din ng mga Pinoy na nasa halos 80% ng South Korea ay nasakop na ng mga komunista. Ang nalalabing 20% ay binabantayan ng UN forces na pinangungunahan ng puwersa ng mga Amerikano. Ang 10th Battalion Combat Team ay dumating noon sa South Korea na walang dalang mga tangke dahil ang Amerika umano ang magbibigay nito. Subalit ang mga sinasabing tangke na ipapagamit sana sa mga sundalong Pinoy ng mga Amerikano ay nawasak nang biglang sumugod ang puwersa ng North Korea. Kaya bumawi na lamang noon ang mga Pinoy sa mga heavy weapons mula sa Amerika at isang tangke. Labis na namangha ang mga Pinoy sa mga high-powered na mga armas at sinabing ayos na ang mga iyon. Araw ang binilang sa pag-iensayo ng mga Pinoy upang handa sila sa kung ano man ang kanilang susuungin mula sa estratehiya hanggang sa mga armas na kanilang gagamitin. Mula sa Busan ay ipinadala na nga ang mga Pinoy sa North Korea na noong panahong iyon ay sobrang lamig. Umaabot ang lamig sa -15 degrees Celsius at pinoproblema ng mga Pinoy dahil wala silang mga kapal na mga jackets at kahit anong panlaban sa lamig. Noong 11 ng Nobyembre 1950, nagpasya na magpatrol ang 10th Battalion Combat Team kasama ang puwersa ng mga Amerikano mula Myeongdong hanggang Sing. Pinangunahan ng Pilipinong officer na si Colonel Max Yang ang pagpapatrol at nakasakay siya sa isang tangke habang ang ibang sundalo ay naglalakad kasunod lamang niya. Sa dulo nila ay ang sasakyan ng mga Amerikano. Habang sila ay nagpapatrol, lingid sa kanilang kaalaman na ang isang base ng North Korea ay ilang kilometro lamang ang layo. Noong papaliko na ang 10th Battalion Combat Team sa bundok ay laking gulat nila nang bigla silang paulanan ng bala ng mga North Koreans at napadapa sila sa takot.
Hindi natakot si Colonel Max at inilabas ang kanyang machine gun sa tangke tsaka niya niratrat ang mga Koreano. Napatras ang puwersa ng North Korea habang tumulong na din ang ilan pang Pilipinong sundalo sa pagratrat ng baril. Tumagal ng halos kalahating oras ang labanan hanggang sa wakas ay umatras na ang mga Koreano. Sa kanilang pagmamasid sa lugar, nakita nila na nasa 40 mga North Koreans ang mga nasawi, samantalang sa panig ng mga Pinoy ay pawang sugat lamang ang tinamo. Ito ang naging unang panalo ng mga Pinoy na labis naman na ikinatuwa ng mga Amerikano. Matapos ang bakbakang iyon ay dumiretso naman sila sa Sing. Noong gabi ng 22 ng Abril 1951 sa hilagang bahagi ng Longchon, ang 10th Battalion Combat Team bilang bahagi ng US 3rd Infantry Division ay nilusob ang napakalaking puwersa na mula sa China at Korea. At kinilala ito noon bilang Great Spring Offensive, isa sa pinakamalaking opensiba ng mga Chinese Volunteer Armies at ng komunistang North Korean Army noong Korean War. Kaharap ng mga Pilipinong mahigit kumulang 40,000 na mga sundalo na mula sa 4 na division ng Chinese Army. Makalipas ang alas 12 ng gabi, sinimulan ng Chinese ang kanilang pag-atake gamit ang artillery, subalit nahirapan sila dahil sa ginawang pagdepensa ng 10th Battalion Combat Team. Isa pang malaking puwersa ng Chinese ang lumusob sa silangang bahagi na tila kinukupot ang mga sundalo natin. Napatras din ng mga Chinese ang mga sundalo na mula naman sa Turkey at Puerto Rico na resback na ipinadala din ng United Nations. Dito na lalong lumala ang sitwasyon ng mga Pinoy dahil tila napaliligiran sila ng mga Chinese. Ang hindi alam ng mga Chinese ay may isang grupo ng mga Pilipino ang nakapwesto sa taas ng bundok na tanawang bayan ng Yultong. Hindi din umalis ang grupo ng mga sundalong Pinoy sa ibaba at saka sinalubong ng baril ang mga Chinese. Ginawa lahat ng mga Pinoy ang kanilang magagawa kahit na makipagmano-mano pa sa mga Chinese upang hindi lamang sila malupig. Nasa 40,000 sundalong Chinese ang nakapalibot sa ating mga sundalo na pinangungunahan noon ni Lieutenant Arsiaga na nagmatigas na wag umalis at ituloy ang laban. Nagbigay ito ng sapat na oras para kay Captain Conrado na magsagawa ng counterattack. Nailigtas ng counterattack na ito ang naipit na platoon at napigilan nito ang patuloy na pagsulong ng mga Chinese. Pero sa labanang ito ay namatay sina Lieutenant Arsiaga at Captain Conrado. Nang madaling araw ng 23 ng Abril, naglunsad si Lieutenant Colonel Ojeda ng pangalawang counterattack na gamit ang mga M24 tanks. Nabulabog ng counterattack na ito ang mga Chinese at nagtulak sa mga ito papalayo sa bundok na nais nilang sakupin. Patuloy na lumaban ang mga Pilipino hanggang tanghali bago inutusan na umatras at sumama sa ibang mga kasama sa South. Nasa 15 sundalong Pilipino ang namatay, 26 naman ang sugatan at 14 ang missing in action. Mahigit kumulang 500 sundalong Chinese naman ang namatay. Ang pakikipaglaban ng ating puwersa sa Yultong ay malaki ang naging tulong upang makatras muna ang 3rd Infantry Division ng US at para makakuha pa ng ibang puwersa mula sa ibang bansa na kasapi ng United Nations. Ang estratehiyang ito ay naging pabor sa mga Allied forces sa mga sumunod na labanan. Dito na nakaranas ng sunod-sunod na pagkatalo ang North Korea at ang China, kaya humingi na sila ng tigil putukan. Mula sa 7,420 na sundalong Pilipino na ipinadala, 113 ang mga namatay, 330 ng mga sugatan, 15 ang missing in action at 41 ay mga prisoners of war.